Hindi pa tapos ang digmaan. Hindi pa rin natatahimik ang mga baril. Ngunit bago pa man maalis ang mga guho, bago pa man magkasundo ang mga diplomat sa kung ano ang itatawag sa nangyari, muling inaayos ng mundo ang sarili nito sa paligid ng isang bagong hanay ng mga katotohanan. Ang mga digmaan ay hindi lamang sumisira. Nagbubunyag sila. At ang isiniwalat ng isang ito tungkol sa pamamahagi ng kapangyarihan sa ika-21 siglo ay isang bagay na hindi sinasabi ng malakas ni Washington o Beijing. Dahil ang pagsasabi nito ng malakas ay mangangailangan ng pag-amin sa mga bagay na hindi handang aminin ng alinmang kapital. Ang digmaan sa Iran ay tumagal ng 47 araw sa pinakamatinding yugto nito. Hindi ito natapos sa isang kasunduan, kundi sa isang nakakapagod na paghinto. Isang hindi mapakaling tigil putukan na nilabag na ng magkabilang panig sa mga linggo. Mula nang ito ay inanunsyo. Ang mga missile ay halos tumigil na. Nagpapatuloy ang pagharang sa hukbong dagat. Nagpupulong ang mga diplomat sa mga lobby ng hotel sa Islamabad at Istanbul na nagsasabi ng mga bagay na sumasalungat sa sinabi ng ibang mga diplomat. Ilang oras na ang nakalilipas. Walang nanalo, walang natalo. At ang kalabuan na iyon ang tiyak na punto. Dahil ang digmaan ay hindi talaga tungkol sa Iran. Para maunawaan kung ano talaga ang nangyari, kailangan mong tumingin lampas sa agarang larangan ng digmaan at magtanong ng ibang tanong. Hindi kung sino ang nagpaputok ng ano kanino, kundi sino ang nangangailangan ng digmaang ito. Sino ang nakinabang dito? Sino ang pinakamaingat na nagmamasid dito mula sa malayo? At kung anong mga konklusyon ang kanilang ginagawa ngayon? Dahil ang bawat pangunahing kapangyarihan sa mundo ay gumugol ng huling 47 araw sa pagpapatakbo ng mga kalkulasyon na walang kinalaman sa mga lugar ng nuklear ng Iran o mga linya ng barko sa Strait of Hormuz. Kinakalkulan nila ang isang bagay na mas mahalaga. Kinakalkulan nila kung ang kapangyarihan ng Amerika ay nangangahulugan pa rin ng dating kahulugan nito. Ang tanong na iyon ay nabuo sa loob ng mga dekada. Hindi ito nagsimula sa digmaang ito. Nagsimula ito sa Iraq, sa Afghanistan, sa krisis, sa pananalapi, noong 2008, sa mabagal na pagguho ng arkitektura ng institusyon na itinayo ng Estados Unidos pagkatapos ng 1,945 at pagkatapos ay unti-unting tumigil sa paniniwala sa sarili nito. Ang bawat isa sa mga sandaling iyon ay may binawasan. Ngunit ang digmaang ito ay nagpabilis sa proseso sa mga paraang hindi kayang gawin ng isang dekada ng unti-unting pagbagsak. Dahil sa pagkakataong ito, ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng Amerika ay hindi lamang nakikita. Nasusukat ang mga ito. Binilang ang mga ito sa mga naharang na missile at mga nare-direct na tanker at ang bilang ng mga araw na ginugol bago bumagsak ang usapang pangkapayapaan sa Islamabad, bago pa man magkasundo ang sinuman sa isang adyenda, magsimula sa kung ano ang nakamit ng Estados Unidos. Ang mga pag-atake ay nagpababa sa mahahalagang bahagi ng infrastrukturang nukleyar ng Iran. Ang mga pangunahing pasilidad ay nasira. Ang ilan ay malubhang nasira. Ang network ng depensa sa himpapawid ng Iran na kahanga-hanga sa papel ay gumana ng mas mababa sa inaasahan laban sa pinagsamang bigat ng mga precision munition ng Amerika at Israel. Ang blockade ng hukbong dagat ay sumakal sa trapiko sa daungan ng Iran at nagpatao ng mga tunay na gastos sa ekonomiya sa napakaikling panahon. Sa makitid na sukatan ng isang kampanyang militar, ipinakita ng Estados Unidos ang mga kakayahan na walang ibang bansa sa mundo ang makakapantay.
Ang kakayahang mag-project ng ganitong uri ng puwersa mula sa distansyang iyon ng may katumpakan na iyon ay nananatiling kakaiba. Walang seryosong tumututol dito. Ngunit narito ang halos walang sinuman ang nagbigay pansin sa mga unang linggo ng kampanya. Ang mga stockpile ng missile ay mas mabilis na nauubos kaysa sa kinikilala ng sinuman sa publiko. Ang logistic ng pagpapanatili ng mga high-tempo strike operations sa lugar na iyon ay nagpabigat sa mga supply chain na naubos na ng isang dekada ng mga pressure sa budget at ang mga pangangailangan ng pagsusupply sa Ukraine. Ang mga grupo ng carrier ay nasa lugar kung saan sila dapat naroroon. Ngunit ang lalim ng magasin, ang aktual na inventaryo ng mga precision munition na maaring mapanatili sa isang mahabang kampanya ay nagsiwalat ng isang agwat sa pagitan ng kapangyarihang militar ng Amerika ayon sa pananaw nito at ang kapangyarihang militar ng Amerika ayon sa aktual nitong umiiral sa totoong mundo ng kapasidad ng industriya at mga takdang panahon ng pagkuha ng depensa. Ang agwat ay hindi naman kapahapahamak. Hindi rin naman ito nakakagulat sa mga nag-aaral ng mga bagay na ito. Ngunit ito ay nakikita. At sa geopolitics, binabago ng visibility ang lahat. Nakita ito ng China. Nakita ito ng Russia. Nakita ito ng bawat gobyerno sa gitnang silangan. Nakita ito ng bawat ministeryo ng depensa sa Asia. At ang nakita nila ay hindi ang pagbagsak ng pangunahing militar ng Amerika. Ito ay isang bagay na mas tumpak at sa makatuwid ay mas mahalaga. Nakita nila ang kisame. At kapag nakita mo na ang kisame, magsisimula kang magplano ng naayon. Ginugol ng Beijing ang 47 araw ng digmaang ito sa paggawa ng isang bagay na halos hindi nakakuha ng atensyon sa kanluraning media dahil ang kanluraning media ay nakatuon sa pang-araw-araw na drama ng mga welga at kontrawelga at pagbagsak ng mga usapang pangkapayapaan. Ang China ay pumiposisyon, tahimik, sistematiko, nang may pasensya ng isang estado na nag-iisip sa mga dekada kaysa sa mga siklo ng balita. Nanawagan ito ng pagpipigil. Nagpahayag ito ng pag-aalala tungkol sa mga kondisyong makatao. Nag-alok itong mamagitan. Sinabi nito ang lahat ng tamang diplomatikong bagay habang sabay na gumagawa ng ibang bagay. Pinalalalim nito ang mga relasyon nito sa buong gitnang silangan, nag-aalok ng financing para sa rekonstruksyon, pinalalawak ang diplomatikong bakas nito sa mga bansang nanonood sa pagganap ng Amerika at bumubuo ng kanilang sariling mga konklusyon. At sa likuran, halos hindi napansin, inililipat nito ang mga piraso ng kritikal nitong supply chain ng mineral sa mga posisyon na magiging napakahalaga sa anumang susunod na mundo. Ang dimensyong gallium ng kwentong ito ay nararapat na mas bigyan ng pansin kaysa sa natanggap nito. Ang gallium, ang metal na nagpapagana sa mga modernong semiconductor. Kung wala ito, ang mga sistema ng precision guidance sa mga munisyon na pinaputok noong digmaang ito ay hindi maitayo. Kinokontrol ng China ang 79% ng pandaigdigang produksyon ng gallium. Ipinagbawal nito ang mga pag-export sa Estados Unidos noong huling bahagi ng 2024 at habang ipinapakita ng digmaan ang bilis ng pagkonsumo ng mga precision munition sa isang modernong high-intensity conflict, tahimik na in-update ng bawat tagaplano ng depensa sa Washington ang kanilang pagtatasa ng banta upang maisama ang isang kahinaan na mas malalim kaysa sa mga misal ng Iran o mga barkong pandigma ng China. Ito ang kahinaan ng isang superpower ng militar na ang pinakasopistikadong mga armas ay nakasalalay sa isang supply chain na direktang tumatakbo sa teritoryo ng pangunahing strategic competitor nito.
Hindi iyon isang taktikal na problema. Ito ay isang estruktural na problema. At hindi ito nalulutas sa loob ng 47 araw o 47 buwan. Samantala, ginagawa ng Russia ang ginagawa ng Russia na naging eksperto sa paggawa sa panahon ng Western distraction. Ito ay sumusulong, hindi dramatiko. Hindi sa malawakang mga operasyonal na paggalaw na isinusulat ng mga strategies ng militar. Ngunit patuloy, sistematikong sumusulong sa Ukraine, habang ang estratehikong bandwidth ng Administrasyong Trump ay ganap na natupok ng drama sa gitnang silangan. Ang mga usapang pangkapayapaan sa Ukraine na nagyelo na ay lalong lumamig. Ang pautang ng AU sa Kyiv ay naharang. Ang mga reserba ng gobyerno ng Ukraine ay inaasahang mauubos pagsapit ng Mayo. At ang kita ng Russia sa langis na unang naapektuhan ng mga pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga terminal ng pag-export ay bahagyang nabawi ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis na dulot mismo ng digmaan sa Iran. Hindi kailangang gumawa ng anumang matalinong bagay ang Moscow. Kailangan lang nito na maghanap ang mundo sa ibang lugar. At sumunod ang mundo. At doon nagbago ang lahat. Dahil ang tigil putukan nang dumating ito ay hindi nakagawa ng resolusyon na dapat gawin ng mga kampanyang militar. Ang programang nuklear ng Iran ay nasira, ngunit hindi nawasak. Ang kaalaman ay umiiral. Ang mga inhinyero ay umiiral. Ang pampulitikang kagustuhan na muling itayo ay umiiral at tumigas sa halip na lumambot ng nangyari. Ang isang bansang nakaramdam ng sarili sa ilalim ng eksistensyal na pag-atake ay hindi lumalabas mula sa karanasang iyon na nagtatapos na dapat itong maging mas sumusunod sa mga panlabas na kahilingan. Lumilitaw na napagpasyahan nito na ang kakayahang inatake nito ay tamang ituloy at dapat muling buuin ng mabilis at tahimik hanggat maaari. Ang aral ng digmaan mula sa pananaw ng Tehran ay hindi na ang mga ambisyong nuklear ay masyadong mapanganib. Ito ay hindi sapat ang pagsulong ng mga ito ng malayo, sapat ang bilis. Ang sumunod na nangyari ay hindi lamang hindi inaasahan. Binago nito ang buong kalkulasyon. Ang tigil putukan ay nagdulot ng kawalan. At sa kawalan na iyon ay hindi pumasok ang Estados Unidos. Hindi ang anumang kapangyarihang kaluranin, kundi isang konstelasyon ng mga panggitnang kapangyarihan at mga aktor sa rehiyon na tahimik na nagtatayo ng impluwensya sa buong tunggalian. Ang Pakistan, na ang pamamagitan ay naging pangunahing daluyan para sa anumang komunikasyon na umiiral sa pagitan ng Washington at Tehran, ay lumitaw na may diplomatikong profile na walang pagkakahawig sa nahihirapan at nahahati sa loob na estado na sinusulatan ng mga analyst ng kanluranin ng mga ulat sa krisis sa loob ng maraming taon. Pinalalim ng Turkey ang posisyon nito bilang isang kailangan-kailangan na back channel. Pinabilis ng mga estado ng Gulf, lalo na ang UAE at Qatar, ang kanilang mga estratehiya sa hedging. Pinapanatili ang mga relasyon sa parehong Washington at Beijing nang may kumpiyansa na tila wala pa sa panahon 5 taon na ang nakalilipas. Ang Post-American Middle East na isang theoretical na konsepto sa mga journal ng patakarang panlabas ay nagsisimula nang magkaroon ng aktwal na heograpiya. Ang mas malalim na pagbabago ay estruktural at nangyayari ito sa arkitektura ng pandaigdigang kalakalan at pananalapi. Ang digmaan sa Iran ay nagdulot ng matinding dagok sa kipot ng Hormuz. Ang makitid na daluyan ng tubig kung saan dumadaan ang humigit kumulang 20% ng langis sa mundo. Ang pagharang, ang mga banta sa minahan, ang pagtaas ng premium ng insurance, ang pagbabago ng ruta ng mga tanker. Lahat ng ito ay sama-samang nagpabilis ng isang kalkulasyon
na matagal nang ginagawa ng bawat bansang nag-aangkat ng enerhiya. Simple lang ang kalkulasyon. Ang pagdepende sa isang choke point na maaring isara ng tunggalian ay hindi isang mabubuhay na pangmatagalang estratehiya sa enerhiya. Ang sagot sa kalkulasyong iyon ay hindi lamang ang paghahanap ng mga alternatibong ruta. Ito ay ang paghahanap ng mga alternatibong sistema. At ang mga alternatibong sistemang iyon, mga network ng pipeline, mga ruta sa kalupaan, mga bagong pakikipagsosyo sa enerhiya, ay tumatakbo ng labis sa mga direksyon na nakikinabang sa China at Russia, sa halip na sa Estados Unidos. Ang koridor ng Hilaga Timog ng Russia-Iran na matagal nang tinalakay at dahan-dahang binuo ay biglang nagbukang hindi na isang proyekto ng pag-iwas sa mga parusa at mas katulad ng gulugod ng isang paralel na arkitektura ng ekonomiya na hindi nangangailangan ng pag-aproba ng Amerika upang gumana. Isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin nito ng konkreto. Ang papel ng dolyar bilang reserbang pera ng mundo ay hindi ginagarantiyahan ng mga halagang Amerikano o mga institusyong Amerikano. Ginagarantiyahan ito ng katotohanan na ang karamihan sa kritikal na kalakalan sa mundo, langis higit sa lahat, ay denominasyon sa dolyar. Kapag ang mga sistemang pinagdadaanan ng daloy ng kalakalang iyon ay nagsimulang mabali, kapag lumitaw ang mga alternatibong koridor na denominasyon sa ibang mga pera at sinisiguro ng ibang mga institusyon, ang pundasyon ng pangingibabaw ng dolyar ay nagsisimulang magbago. Hindi mabilis, hindi sa isang kapahapahamak na paraan, ngunit sa madaling salita. At ang mga pananaw sa mga sistemang pinansyal ay may paraan upang maging kusang loob. Mayroong ilang mga landas mula rito at wala sa mga ito ang simple. Sa una, sinisipsip ng Estados Unidos ang mga aral ng digmaang ito at tumutugon ng may estratehikong disiplina. Muling pagtatayo ng mga stockpile ng missile, pamumuhunan sa domestic gallium at kritikal na produksyon ng mineral, pagpapanatili ng mga pangako ng alyansa sa Europa habang pinamamahalaan ang gitnang silangan ng may mas magaan at mas napapanatiling bakas ng paa. Posible ang landas na ito. Nangangailangan ito ng pampulitikang kagustuhan na ginagawang mahirap mapanatili ng kasalukuyang kapaligiran. Ngunit umiiral ang kapasidad ng institusyon. Ginulat na ng Amerika ang mundo noon sa pamamagitan ng paghahanap ng mga reserba ng estratehikong disiplina na tila pinipigilan ng dysfunction nito sa politika. Sa pangalawang trajectory, ang paghahapon na dulot ng digmaang ito ay nagpapalalim sa pagtitipid na nagaganap na. Ang sistemang pampolitika na labis na nabibigatan ng mga gastos sa loob ng bansa ng tunggalian ay lalong lumiliko papasok. Ang mga kaalyado sa Asya na hindi pa sigurado tungkol sa pangako ng Amerika ay nagiging mas hindi sigurado. Nababasa ng tama ng Beijing ang kawalan ng katiyakan at pinabilis ang timeline nito sa South China Sea at patungo sa Taiwan. Ang ikatlong trajectory, ang pinakamapanganib at hindi gaanong napag-uusapan. Ito ang isa kung saan hindi nilayon ng Washington o ng Beijing na lumala ngunit pareho silang kumikilos sa isang mundo kung saan ang mga patakaran na dating namamahala sa kanilang kompetisyon ay tahimik na itinapon at kung saan ang susunod na krisis, saan man ito mangyari, sa anumang agarang dahilan, ay matatagpuan ang parehong kapangyarihan ng walang mga guardrail na pumigil sa maling kalkulasyon sa nakaraang panahon. Ang digmaan sa Iran ay hindi nagsimula ng tunggalian ng US-China. Hindi nito binago ng panimula ang pinagbabatayan na balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang estado na ang pinagsamang bigat ng ekonomiya at militar ay mas mababa kaysa sa bawat iba pang aktor sa sistema.
Ngunit gumawa ito ng isang bagay na mas banayad at marahil ay mas pangmatagalan. Nagsagawa ito ng isang live na pagsubok sa kapangyarihan ng Amerika sa ilalim ng totoong mga kondisyon, sa totoong oras na pinapanood ng bawat gobyerno sa mundo. At ang mga resulta ng pagsubok na iyon, hindi ang mga pangunahing resulta, hindi ang mga pagtatasa ng pinsala na inilabas ng Central Command, kundi ang mas malalalim na resulta tungkol sa logistic at pagpapanatili at pamamahala ng alyansa at ang kahandaan ng mga kasosyo na sundin ang pamumuno ng Amerika sa mga magastos na komprontasyon. Ang mga resultang iyon ay pinag-aaralan ngayon sa mga kabisera mula Beijing hanggang Brasilia, mula Riyadh hanggang Jakarta. Ang mundong lumilitaw mula sa digmaang ito ay hindi isang mundo pagkatapos ng digmaang Amerikano. Ang kapangyarihang Amerikano ay nananatiling pinakamalakas na nag-iisang konsentrasyon ng kakayahan sa militar at ekonomiya sa planeta. Ngunit ito ay isang mundo kung saan ang pangunahing kapangyarihan ng Amerika ay lalong nauunawaan bilang kondisyonal sa halip na absoluto. Nakabatay sa mga desisyong hindi pa nagagawa, sinusuportahan ng mga institusyong nasa ilalim ng presyur, umaasa sa mga alyansang hindi tiyak ang lalim, at napipigilan ng isang panloob na kapaligirang pampolitika na nagpapahirap sa pangmatagalang estratehikong pagkakapare-pareho na mapanatili. Ibang uri ito ng mundo kaysa sa umiral noong Setyembre 12, 2001. Ibang uri ito ng mundo kaysa sa umiral noong 2011 o kahit noong 2019. Hindi ipinapahayag ng kasaysayan ang mga punto ng pagbabago nito. Hindi ito humihinto upang hayaang maunawaan ng mga kalahok kung ano ang nagbago. Ang mga kalalakihan at kababaihan na gumagawa ng mga desisyon sa Washington at Beijing at Tehran at Kiev at Islamabad ngayon ay kumikilos sa hamog ng isang transisyon na maaari nilang maramdaman ngunit hindi pa lubos na nakikita. Ang mga istruktura ng lumang kaayusan ay nakatayo pa rin. Ang mga institusyon ay nakikita pa rin. Ang mga alyansa ay nananatili pa rin, kadalasan. Ngunit may nagbago sa pinagbabatayang lohika. Kung paano gumagana ang kapangyarihan at kung sino ang may hawak nito at kung ano ang magagawa nito. Ang tigil putukan ay mananatili o hindi. Ang mga negosasyon sa Islamabad ay magbubunga ng isang bagay o hindi. Ang Iran ay magtatayo muli o mapipigilan ito sa paggawa nito. O hahanap ito ng paraan upang gawin ang pareho ng sabay-sabay. Hindi iyan ang tunay na kwento. Ang tunay na kwento ay ang mundo na nanonood, natututo, at muling nagkalkula. At sa muling pagkalkulang iyon, nakasalalay ang hugis ng susunod na mangyayari. Hindi isang bigla ang pagsira, hindi isang malinis na pagsira sa nakaraan, kundi isang mabagal at hindi na mababagong pagsasaayos ng kung sino ang susunod kanino at bakit at kung gaano katagal. Ang kaayusan sa mundo pagkatapos ng digmaan sa Iran ay hindi nakasulat sa mga kasunduan sa kapayapaan. Ito ay nakasulat sa mga supply chain na inililipat, sa mga pera na tahimik na iniiba-iba palayo, sa mga budget sa depensa na binabago pataas mula Tokyo hanggang Warsaw, sa mga diplomatikong ugnayang pinalalalim sa pagitan ng mga kabisera na tila hindi malamang ng mga kasosyo isang dekada na ang nakalilipas. Ito ay nakasulat sa mga stockpile ng gallium at mga inventaryo ng missile at mga mapa ng insurance na ngayon ay nagpapakita ng Persian Gulf sa ibang kulay kaysa sa ginawa nila 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang kasaysayan ay mabagal na gumagalaw hanggang sa hindi na ito. At may mga sandali, bihira, hindi mapagkakamalang sa pagbabalik tanaw kung hindi man laging sa totoong oras. Kung kailan ang akumulasyon
ng maliliit na pagbabago ay umaabot sa isang hangganan at ang mapa ng mundo ay mukhang iba kaysa dati. Kung isa ito sa mga sandaling iyon ay hindi malalaman sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga gobyernong kumikilos na parang ganito ay mas nasa posisyon kaysa sa mga naghihintay na malaman.